So yun, magbabike tayo. Kakauot lang namin, 6:20 na. So pupunta tayo dun sa may pinag-basketballan namin kahapon. Kahapon, hindi kasi ako nakapag-vlog eh. Mini vlog lang nagawa ko nun. Kasama ko si Kuya Ian. Kami lang magkausap na sasama siya kasi bagong bili niya sapatos niya. At gusto niya daw sumama sa akin pag nagja-jogging. So, yun. Eh, sabi ko mag-basketball na lang kami kasi may bola naman kami. Try namin maglaro dun sa eskwelahan. Kasi open naman siya eh. Kumbaga, parang pwede naman maglaro. So, yun. Mag-try kami. Nakapaglaro naman kami. Kasama namin si Kuya Jay. At yun. Babalik tayo dun. Papakita ko sa inyo yung basketball court dito. Sa South Korea. Pero iba-iba syempre. So, yung spot lang dito sa amin. Nakikita ba? So yun, let's go. So hindi ako chinat ngayon ni Kuya Ian. Siguro masakit ang katawan. Naglaro kasi kami kahapon eh. Kumbaga ano lang, laro-laro lang. Hindi naman din kami mga sa basketball. Ako hindi naman ako sanay mag-basketball. Kumbaga, hindi naman kasi ako nagba-basketball. Ang alam ko lang sa basketball, mga shoot lang, mga ganun. Kasi hindi naman ako naglalaro sa Pinas. Kumbaga ano lang, marunong lang mag-basketball. So ngayon, at dahil nasa kanila yung bola, hindi sila nag-aya ngayon eh. Kumbaga ako lang pupunta dun. Ako lang mag-isa magbabasketball. So dadaanan ko na lang sa kanila yung bola. So yung nagdadalawang isip nga ako kung tutuloy ako. Kasi tingnan nyo naman, nakikita ba? Basta mapag ngayon, mapag. Kumbaga malabo ang kalangitan kasi nga lumamig na naman. Kahapon hindi na ganun kalamig. Lang ako eh, manipis lang yung jacket ko. So, yun, nakapag-basketball naman kami, pinagpawisan din kami. Ngayon, lamig na naman. Tapos, madilim. Kahapon maganda, may araw eh. Kumbaga, tirik na tirik talaga yung araw. Kaya, malamig siya na mainit. Ngayon, parang padilim na agad. 6:20 pa lang. Siyempre, naka-isang taon na ako dito, alam ko na yung season. Kumbaga, kabisado ko na eh. Pagtapos na naman itong spring, tsaka summer, malamig na naman. Hindi na naman tayo makakalabas-labas. So, ganun, pag matagal na kayo dito, kumbaga pag naka-isang taon na rin kayo dito sa Korea, makakabisado nyo na yung season nila eh. Kung kailan mainit, kung kailan malamig, kung kailan kayo pwedeng gumala ng gumala. Kasi hindi nyo laging magagawa to kagaya na to. Magbabike ako ngayon. Hindi buong taon magagawa natin yung pagbabike. Kasi may summer, sobrang init, hindi ka naman magbabike nun. May winter, may snow, hindi ka rin magbabike nun. Kumbaga, ito yung pinakamagandang season. Yung sayo. Ay, parehas kami sa sapatos ni Kuya. Ayun, pillow. Ayun. Parehas. Yan, shoutout nga pala sa kaibigan ko na si Jepoy. Bigay niya sa akin to eh. Noong mga 1 buwan pa lang ako dito sa Korea. So, 1 buwan ba? Para mga 3 months na ako. Pumunta ako sa kanya nun. Tapos yung umuwi na ako, sabi niya sa akin na lang to kasi mali daw yung size na nabili niya, malaki. Sakto malaki yung pa ako. Ba? Lagi natin siyang ginagamit kasi pang jogging talaga. Dito pa lang hingal na ako. Grabe. Yung sa shakedown namin, hindi ko na. Ang ganda ng kotse. Ang galing no, hindi mo talaga masasabi. Pag nagde-deliver sila sa amin ng pagkain, yung gamit nilang kotse, ay, ba't ko inaakit to, gaga? Akala ko nasa Pilipinas ako. Pag nasa Pilipinas ka kasi kailangan yung bike mo yan hanggang loob. Dito sa Korea kahit nasa labas lang. Naseo. Yan sa shikbak namin. Kumbaga yun yung nagdadala ng pagkain sa namin. Sa company. Gamit lang nila sa sasakyan, maliit lang. Basta maliit. Parang Suzuki Alto, parang ganun. Tapos ayun automatic. Yung gamit nila ngayon, automatic door. Ganda, tapos parang artista ban. Hindi mo talaga masasabi sa appearance ng tao. Tsaka basta simple lang kasi sila eh. Ayun yung maganda. Mukha kang simple pero grabe pala. Ay. Patok, tinan yung ganda ng view. Taas oh. Uy, bola. Kala ko nang mali ako eh. Patingin naman ako ng kwarto niyo.
Ay, may tao. Wala naman. Ay, ngayon lang ako nakapunta dito. May kasama ka? Hindi dito yung kasama mo? Wala pa. Mamaya pa. Mhm. Babala kayo? Ako lang. CJ. Wala. Magano yun, bumili ng ano. Computer? Ay, hindi. May computer na siya. Gaming chair? Oo. Uy, magkano kaya ito? Ganito. 90 yata. Oh? Ganda. Di pa ako nagano kasi, di ba nadaganan ako? Hmm. Sakit pa siya. Ganyan talaga pag bagong bilhin sapatos. Sakit. Pag okay na, chat Sige. kita, no? Okay, tumuna ako. Sige, hindi mo niyaya. Mukhang pagod eh. Tsaka ano? Mo? Ha? Pinuntahan mo? Oo, doon ako galing una eh. Ano sabi niya? Sinanap ko lang yung bola. Hindi yun, di mag-basketball yun, tsaka walang kasama eh. Susunod na lang. Oo, masakit pa kasi. Sige, sige. Chat na lang kita pag game na. So, yun. Si Kuya Gerald naman, yung isang Pilipino, sa 3rd floor yun. Diba? Ganda dito sa Korea, diba? May sarili-sarili kaming mga spot-spot sila sa apartment. Kami doon sa Gisuksa. Kaya kayo, pag nakarating din kayo dito, grabe. Teka lang, pakita ko lang sa inyo yun. Ayun yung Huryong. Malaking company. Hindi kita yun sa amin, natatakpan eh. Puro puno kasi yun sa amin. Taas natin, no? So kayo, once na makarating din kayo dito, pwede din kayo dito mapunta sa apartment. Pwede din kayo sa mga gisuksa. Ganun, depende, iba-iba. Pero, maganda. Pero, kahit saan man kayo mapunta, kunyari sa gisuksa, pwede pa rin kayong bumukod. Mag-apartment, pwede yun. Kakausapin nyo lang yung boss nyo. Kung baga, para may privacy kayo. Kung gusto nyo lang mag-isa sa kwarto, ganun. Mag-isa sa bahay. Meron ganun. Maraming ganun dito na nagsosolo sila. Kung baga, ayaw nila na kasama. Kaya, nag-apartment sila. Yun nga lang, sa kanila yung bills. Ang maganda lang kala Kuya Astro, kala Kuya Ian, kala Kuya Gerald, sagot ng company. Yung bahay, kumbaga hindi na nila babayaran yung monthly. Ang babayaran lang nila ay bills. Pero hindi lahat ng bills kay Kuya Gerald, gas lang yung binabayaran niya. Kala Kuya Astro yata, kuryente, tsaka gas, o dalawa. Hati naman sila ni Kuya Jay doon. Si Kuya Gerald, solo lang yun eh, walang kasama. So yun, ito yung gusto kong pick up po. Chevrolet Colorado. Pag nagkaganyan ako, sheesh. Pag yayabang ko talaga, boy. Yung kahit wala naman akong lakad, talagang lalabas ako araw-araw. Siyempre, papagyabang natin yung natin. Mga nabili. Ganun kakayabang, no? Hindi. Gusto lang natin magkaganon. Sarap kasi. May experience mo naman na magkaroon ng sasakyan. Pick up. Boy, tas doon nakalagay yung mga motor ko sa likod. Biyahe everyday. Everyday, okay. Uy, tiko lang. Gagi. Uy, gagi. Uy, gagi. Gaga. Huh! Kala ko hindi kakayanin ng preno. Isang kamay lang kasi gamit ko eh. Tapos, unahan pa yung preno. Kala ko tataob ako yung para masasagad sa preno tapos aangat yung likod. Kasi matarik. Hawak ko pa yung bola. Hirap. Hirap pagka walang kasama. Ikaw lahat. Sarap lang kasi magbike dito talaga eh, sa Korea. Kahit malapit-lapit lang yung mga pinupuntahan natin, kahit pa ulit-ulit. Wala eh. Yung yung refreshment na gusto mong ma-achieve mo. Kasi yung hangin, fresh. Yung mga puno, makikita mo. Diba? Tapos iba-iba pa, bago sa paningin natin. Ang lamig ng klima. Diba? Paano hindi ka maa-addict magbike dito? Gumala ng gumala. Kung ganito yung makikita mo. So sila Kuya Jay kasi, siyempre, mahaba yung oras ng pasok nila. May OT kasi lagi sila eh. Siyempre, pagod-pagod din. Tsaka marami talaga silang trabaho ngayon. Sa amin kasi, talagang sakto lang yung trabaho. Hindi na nga, nandun lang yung boss kaya kami gumagawa eh. Kung wala naman, sakto lang.
Wala pa yung Chajangnim namin, kaya sarap lang ng buhay namin doon, nagtatrabaho. Wala kaming iniisip na ano, may, may ano, may bad energy. Bad energy kasi pag nandun yun, laging galit eh, kahit wala namang ikakagalit eh. Ang kulit ni nanay na nagmumotor ah. Diba? Ang ganda lang, kahit wala silang kasamang mga anak nila, kumbaga kahit sila lang matanda na sila, diba, nabubuhay pa rin sila ng ano, kasi malalakas pa sila eh. Dito talaga sa Korea, yung mga matatanda, kahit mga parang, 70 to 80, malalakas pa talaga. Yun, si nanay, nagmumotor pa eh. Parang 85 na ata yun. Yan, dito tayo dumadaan. Para isang diretso na lang to sa basketball court. So maganda lang doon sa basketball court na yun. Tinry lang talaga namin maglaro. So hindi pa sila nakakapaglaro doon. So sabi ko, tara testing natin. Eh kung pagalitan tayo, o pagbawalan tayo, okay. Kung hindi, o hindi naman. Wala kang tao eh. Walang katao-tao. Tsaka open lang eh. Wala naman kami, kumbaga hindi naman kami nag-trespassing. Kasi open lang siya. Kumbaga may eskwelahan. Tapos sa harap ng eskwelahan, yun, parang doon nagtitraining yung mga basketball team, tsaka soccer team. Doon lang kami naglaro. Wala naman nagbawal. Diba? Open lang siya oh. Yan. Gate siya ng eskwelahan, tapos open lang. Tapos, yan. Haksingdong, hakyo, charang kune, choy pungchi. Ha? Haksingdong, hakyo, charang. Kumchi. Chulip. Uy, kagi, bawal yatang pumasok. Oh, ito. Ngayon ko lang nabasa. O baka ngayon lang nilagay yan dyan. Yun o. Chulip, bawal pumasok, ibig sabihin. Ayun o. Haksingdong, hakyo, charyang. Kyune chulip kumchi. Ayun o, di ba? Haksingdong, hakyo, charang, kyune chulip kumchi. Tingnan natin, translate muna natin. Alam ko bawal pumasok pag hindi estudyante yung ibig sabihin yan. Ayun o, mangyong gudong hakyo. So, tatranslate natin yan sa ating papago. Tapos, bawal pala talaga, no? Yari. Tingnan nyo, ah. Papago lang yan. Ito yung ginagamit nating pan-translate dito, boy. Gamit na gamit yung si papago. Trust tayo. Alam ko, bawal pumasok yan pag hindi estudyante. Student etc. are prohibited from entering school. For the safety of student, vehicles other than faculty and civil petitioner are restricted. Kumbaga pang estudyante lang talaga. So, yun. Nabasa natin yun. Ayoko nang itry. Pero nakapaglaro kami dyan kahapon. Siyempre, nabasa natin eh. Ayun o, student etc. prohibited. Kumbaga, estudyante lang daw, tsaka etc. Yung pwede pumasok dyan sa school. Ngayon ko lang nabasa yan. Hindi namin nabasa kahapon yan. Kasi nung pumunta kami dito, hindi namin napansin yan. Diretso lang kami. Undong jangmit. Sayong kumchi. Ayun o. Tatansit ko pa yun o. Sayong kumchi. Bawal. Pag may mga ganon, kumchi, bawal yan. Ibig sabihin. Tatansit ko pa yung isa. Diba? Pwede namang hindi natin kasing hindi natin anuhin yan, intindihin yung mga nakasulat dyan. Kaso mahirap na sabihin eh. Hindi ba trespassing pala tayo. So, intensity natin yun. Yung nakalagay doon. Ayun na untong jang mitag. Modan, sayang kumchi. Unauthorized use of playgrounds and multipurpose stadium is prohibited. Diba? When using this facility, make sure to use it after obtaining permission from our school. Mangyong Middle School and High School Principal. Oh, so yun, bawal nga. So yun guys, nandito na tayo sa pag-basketball natin. Napansin ko lang itong itong nakalagay dito na signage. Ewan ko. Tapos yan nga nakalagay, no? Haksingdong, hakyo, charyang, kyone, chulip kumchi. Tapos haksing anjunul, wieya, kuchikwon, mit, miwon, wi, charyang, chulipul, chehan, habdida. Dahil bigo tayo, hindi na tayo pwede maglaro dyan kasi ngayon, may nakalagay. Hindi kasi siya public eh. Hindi siya public na place. Kumbaga hindi siya pwedeng
paglaruan lang ng kung sino-sino. Meron yan sa city, yan pwede kayo maglaro. Pero yun, syempre nabasa natin yun. Bawal. Baka mga timingan tayo lalo ng, syempre CCTV yan. Siguro naswertehan lang namin kahapon kasi nga walang tao. Pero ngayon, ayoko na i-try. Kahit ba walang tao, mahirap na, masita tayo. Diba? So yun, bigo tayo. Tayo ay maglalakad-lakad na lang dito. Sayang, dinala ko pa tong bola. Pero all goods lang. Yan na naman. Hindi ka ma-attract maglaro. Ayun lang, open lang show. Pasok ko lang doon sa sa gate. Kasi nasa labas kasi ng school. Nasa isip mo, nasa labas lang naman ng school. Pero syempre may gate pa din. Kaya ano pa rin yan, pasok pa rin sa eskwelahan. At yun nga, doon ko lang napansin na may ganun palang notice na bawal. Hindi tayo pwedeng inosente na hindi ko po alam eh. Diba? Hindi po namin alam kahit ba ano tayo, foreigner tayo. Syempre, pansinin pa rin natin yung mga nakasulat na yun. Baka hindi ko napansin. Tinry ko pa. Ayun o, cherry blossom. Diba? Basta itong kalagitnaan na to. Itong spot na to. Cherry blossom to. Yun. Hanggang dun sa lawa. So yun guys, diba, yung nagmotor ako na may pulis nga. Takot ako, bumalik ako. Hindi ko na ginamit yung motor. So, ngayon naman, ayun, yung sa court nga, na may nakalagay na notice na ganun na bawal maglaro. Parang bawal ang outsider. So, pwede nyo magamit yung court. Kumbaga, hihingi kayo ng permission sa principal. Ganun. Eh, syempre, ano ba naman tayo? Ba't pa tayo maglalaro kung hihingi pa ng permission, di ba? Hindi naman tayo malaking event. Kumbaga, laro-laro lang eh. Kaya yun. Huwag na nating subukan. Lakad-lakad na lang tayo dito. Maganda doon, nalaman na namin. Kasi baka mamaya, hindi namin pinapansin na may notice palang ganun. Naglaro kami, natsaktuhan kami. Kasi dito sa Korea, hindi naman kayo sisitahin eh. Hindi kayo sisitahin dito. Kunyari maingay kayo, may ginawa kayong walang sisita. Pulis na lang. May pulis na lang agad na pupunta. Malay mo, di ba? Naglaro kami, dami namin, lahat kami, no? Tapos, yun, may tumawag ng pulis, ayan, di ba? Nagka-problema pa. Kaya yun, mas maganda na natin, napigilan. Kaya dapat, yung mga nakasulat din dito, pansinin din natin. Tsaka yun, pagkabasa ko talaga, gumchi. Pag mga gumchi kasi prohibited, bawal, ganun. Gumchi, jucha gumchi, ganun, bawal mag-parking. Ano ba yun, chulip gumchi, bawal pumasok, ganun. Diba? May may kwenta talaga yung mga vocabs na inaral natin kahit papaano, di ba? Kasi naintindihan natin siya. Pero kung di natin naaral, hindi natin alam intindihin, wala, magiging inosente tayo. Hindi ko po alam eh. Hindi pwede yun. Tayo mayayari nun. Kahit ba foreigners tayo dito. Walang inosente. So yun, tayo na magbabike. Kulit ng bolo. Diyan ko nilagay yung bola, oh. Nakaipit siya sa kable. O, diba? May ano pa tayo. So, mabagal lang kasi baka mamaya tumalsik eh. Mikot-ikot lang siya dyan. So, yan. Tayo kung dumaan dito. Hindi pa ako nakakapasok dito. Wow. May chargeran ng mga electric cars. Yan, dyan sinacharge yung mga electric cars. Galing, no? Dito. Kala ko may daan eh. Tayo. Ayun o. Ganda ng bahay na to. Diba? Nakakapagod maglakad pero marerefresh ka kasi sa mga makikita mo. Ayun o. Pwede mong gayahin sa Pinas yan. Ayun, simbahan. Dito pala sa lugar namin, ang daming simbahan. Ay, tinan niyo yung spot na to. Para kayo nasa Korean movie. Ayun, yung gandang ilaw. Ayun, doon na sa tapos paahon. Diba? Pag nanonood kayo ng Korean movie, mga Korean na drama, K-drama, ayun, yung vibes ba niya? Mangyong,
Besuji. Ano yun? Uy, may spot pala dito na ganyan, oh. Ano kaya ibig sabihin yan, Besuji? Hindi ko alam eh. Pero ang taas ng spot na to. Ayun, oh. Ay, ang galing. May ano pala to, parang parola. Oh, di ba? May na-discover na naman tayo bagong spot. Ano to? Parang tourist spot din siya dito. Ayun, oh, simbahan. Oh, di ba? Pataas nga lang. Kumbaga para tayong umakit sa ano, Mount Samat. Ayun, oh, tarik. O, di ba? May na-discover na naman tayo sa paggalagala natin. Ito yung ano, pag nandun ako sa lawa at nagpapalipad ako ng drone. Grabe, may ganito pala dito. Shit. Solid. Ang angas. Tingnan nyo naman, oh. Pwede dito mag-jogging. Tapos, pag-akit mo overlooking, ayun na may parola, oh. Parang parola. Ayun na may pagong. Pag nakakita ko ng ganyan na parang pagong, wow! Ang ganda. Ang ganda ng overlooking, oh. Oh. Kumbaga pag nakakita ko ng ganito, yung parang pagong, kumbaga parang para sa naiisip ko tourist spot to eh. Ganda. Hindi na pala kailangan lumayo, dito lang. May ganito ng spot. Grabe naman. Paka-solid. Oh, public place to. Malakas na loob eh. Nakakita na ako ng mga ano eh. Ayun, laruan oh. Grabe, ito yung nakatagong ganda talaga. Pinanis nito yung pinuntahan natin ng raan yung templo. Ganda. Ayun oh, ang taas natin oh. May exercisean. Madilim lang siya pero babalik tayo dito. Baka bukas. Hindi, bukas talaga babalik ako. So ikutin lang natin ang mabilisan. Grabe boy. Ang ganda. Parang ito yung bago ako umalis, yung kinainan namin. Sa Tanay ba yun? Hindi ko na maalala. Tingnan nyo naman oh. Ayun oh. Laruan nyo, exercise nyo. Ayan oh. Grabe, ang ganda. May ganito pala sa amin. Grabe, ngayon ko lang na-discover. Ngayon ko lang nalaman. So sila kayo, Kevin, hindi pa alam to. Lahat sila, hindi alam to. Di ba? Ayun yung eskwelahan, no? May daan din pala dito sa likod. So matarik siya. Yonwasa. Oh, may ano pa dun. May temple. Ayun, no? Yonwasa. Grabe, boy. Ang solid talaga. Di ba? Gumala-gala ka lang talaga. May mapupuntahan at mapupuntahan ka. Di ba? Ang maganda pa dito. Ang isa sa pangaganda pa dito sa Korea pag may mga gantong tourist spot, hindi nila sinasara. Kumbaga, kahit pumunta ka ng anong oras. Ayan, di ba? Walang tao pero bukas yung mga ilaw. Solid. Nabiguman tayo doon sa paano natin mag-basketball. Dito naman tayo dinala. Nakakaano talaga dito sa Korea. Lalo dito sa lugar namin talagang lagi kang may madidiscover. Diba? Kung di tayo lumabas ngayon, hindi natin madidiscover to. Ito yung dun, yung ilaw na to. Doon tayo nagja-jogging papunta dun. Ayun yung ano eh. Ayun yung simbahan. Tapos doon ako tumatambay sa ano ko, sa finish line. So, ito yung daan sa likod. Ang ganda. Ayun oh, pwedeng umakyat doon oh. Pero wala din, hindi nyo din ma-appreciate pag umakyat tayo doon. Kasi nga madilim. Para siyang ano eh, parang parola style para sa akin eh. Pero may mga upuan siya, maganda tumambay. So yun. Maganda. So yun guys, bali iwan ko muna yung bike dyan. Pero pipicturean muna natin syempre. Ganda, grabe. Na-amaze ako sa lugar na to. Diba? May overlooking pala dito. Okay. Isipin mo wag na akong lumayo. So yun, ito kayo makikita nyo. Medyo chinek ko naman yung video. Talagang, ano naman siya. Makikita nyo pa naman.
So ngayon, iwan ko lang yung bike doon. Punta tayo dito sa Yonwasa. Bale, pababa siya. Parang delikado mag-bike dito. Pero kaya naman kasi ano eh. Yung kalsada niya rap. Parang nilagyan talaga nila ng mga hiwa-hiwa. Para makapit yung gulong. Alam ko pagka ganyan, hindi siya temple eh. Yung say. Ano siya, parang libingan para sa akin eh. Kasi ayun yung ano nila, libingan yung sa. So yun lang guys, nakakatakot. Nakakatakot siya kasi ano, madilim. Saka ako lang kasi mag-isa eh. Pero may ilaw naman. So check natin. Pero kinakabahan ako. Sa tagal-tagal ko naman dito sa Korea, wala naman ako na-experience na yung kakaiba na nakakatakot, wala. So huwag na takutin sarili natin, mag-isa lang tayo eh. Nakakatakot kasi itong mga ano, puno oh. Tingnan nyo naman. Para siyang bagong tabas, tapos basta kakaiba. Dapat pala binake ko na eh, para mabilis eh. So libingan to yung pupuntahan natin. Kumbaga, para sa akin kasi, pagka nakakita ko ng Gumsansa, parang temple kasi pagka ano ko eh, para sa akin, parang temple. Pero alam ko ano yung libingan. Kasi nung pumunta nga ako nung Juwangsa, may Buddhist na ano, na lumabas as kinausap ako. Parang pinakita niya sa akin kung saan yung libingan, yung Juwangsa nga. So parang ano nila yun, parang mga Buddhist leader, yung mga nakalibing. Hindi ko lang sure ah. Bakit parang kakaiba na? Ay wala na dito. Ah, yun. Meron nga. Kaso ano lang, maliit. Hindi siya kagaya sa Juwangsa na may malaki talagang temple. Hindi ko lang sure kung may tao dito or ako lang. Pero ayan oh. Grabe. Ito yung nakikita ko, nakakala ko bahay. Sa likod ng apartment lang yan. Ayun yung apartment to, di ba? Grabe naman tong gala na to. Puro unexpected. Ayun yung apartment nila Kuya Jay, oh. Tapos ito. Dito lang pala yung libingan na yun. Parang may tao sa loob. So mataas tong part na to kasi isipin nyo, oh, kapantay na siya ng apartment. Mataas to. Ito yung nakikita natin na pag sa apartment yung parang may ganun. So yan, ito lang makikita natin. Tapos yun, parang ano, ang creepy ng ano. Ang creepy ng ano ba yun? Yan ang kwarto. Ayan, libingan nga. So yun guys, ganito yung mga libingan dito sa South Korea. Ganyan siya, yung parang may bukod siya na lupa. Tapos parang siyang bundok. Na paano siya pabilog. So yun, bawal pumasok. Hanggang dito lang tayo. Ayun o. Ayun o, may harang siya eh. So pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, natatakot lang ako eh. Ayun o. Kumbaga hanggang dito lang. Ayun yung parang mga bundok-bundok. So yun. Grabe. Di ba? Nako-conquer ko yung takot ko. Dati talaga takot ako sa mga ganito. Talagang hindi ko kaya. Pero nung nagka-South Korea nga ako, dahil nasanay na ako mag-isa sa Gisuksa. Diba, wala akong kasama lagi doon. Wala, parang wala na, galay. Ganun talaga, mag-isa tayo. Kumbaga, ganun talaga. Kumbaga sa akin, nababawasan yung takot ko dahil takot nga ako mag-isa. Oh, pakita ko sa inyo yung side ng apartment. Ah, iba. Yun yung apartment to. O, diba? So, maganda lang kasi sa atin. Naka-vlog tayo. Kumbaga may makita man tayong tao. Nagbablog po ako eh. Ganun, reason na lang, diba? Nagbibideo po ako eh. Kaya po ako nakarating dito. Kumbaga ganun, may ano naman tayo, may naka-document naman tayo. Kasi, kumbaga wala naman tayong gagawin masama. May sabihin nila baka ano. Pero public place naman to.
pwede ka naman pumasok-pasok dito. So yun lang. Ayan na naman. Andito na naman ako sa pakiramdam na ano, na nakakatakot. Kasi ang dilim. Yun naman, oh. Wala kang makita. Pero wala. Pagka nasanay ka na sa ganito, normal na lang sa'yo. Kunyari, dito yung bahay mo, tapos papasok sa trabaho, ganyan daanan, wala na. Normal na sa ito. Pero gantong-ganto yung mapapakanta ka na lang ng mga worship song eh. Mga, Jesus, I believe in you. Mga ganun na yung mga mapapa-worship song ka kasi natatakot ka. Oh, ang gaganda ng puno. Yung mga puno dito, halatang matatagal na siyang puno. Kasi ang lalaki niya. Yan oh. Tingnan nyo. Maganda magpicture dito. So babalik tayo dito bukas pagka-out. So ayain ko na sila para may kasama tayo. Tsaka hindi pa sila nakakapunta dito kahit matagal na sila. Si Kuya Jay 2 years, Kuya Kevin 8 years, si Kuya Astro 20 years, hindi pa yung nakakapunta dito. Kasi kung nakapunta na yan dito, di sana pinuntahan na namin to, di ba? Magugulat yun sila na ito yung napuntahan ko. May naririnig akong tunog na na parang echo. Pero yung yung dahil ako nga lang yung tao, syempre. Yung sapatos ko parang bumabanda. Yung kaskas ng sapatos ko bumabanda. Dito na tayo. Pero ang galing ko, nabibilib ako sa sarili ko. Kinakaya kong gumanyan lumabas. Kasi dati takot nga ako. May mga inaamin ko, takot ako sa ganyan. Alam ng mga kaibigan ko yan. Takot ako pag madilim. Malakas ng loob ko pero pag ako mag-isa, hindi ko kaya. Pero yan, nagagawa natin. Yan, yun wasa. Translate nga natin. Para hindi na tayo kung ano ba ibig sabihin ng yon wasa. Alam ko kasi yung libingan talaga eh. Pero temple no. Kumbaga yun na lang pinangalan. Siyempre, gagamit na naman tayo ng Papago. So, yan. Yun, wasa. Ayun o. Kwon yun. Kwon sa temple. Temple nga. Pero, pagka pupunta ka kayo sa mga ganyan, yung may lalo may isa, Kwon sa temple, libingan. Kumbaga, parang, yung yun mo, parang siyang pangalan, di ba? Ganun. Libingan ng mga ganun. So, ayun, lumiliwanag naman sa spot na to. Kumbaga, lumalakas na yung mga ilaw. Maganda na siya. So, syempre, tayo iuwi na. Dahil lang ng oras na din. Sarap magbaras pala dito. Try nga natin yan. Kala mo malakas eh, no? Try natin yung baras. Dito ka pala makakapag-exercise eh. Wow! Ang calisthenics. Dito ka mapapractice. Dalawa lang, hindi ko kaya katawan ko. Oh, bigat. So yan, tara na. Pagod na yung bike ko. Dahil 10 minutes na lang din tong ganda ng daanan nyo. Sarap sana magbike pababa eh. Kung wala lang akong bola eh. Tarik niya eh. Kumbaga parang mabilis ka talaga makakababa. So yun, bye-bye. Susunod na lang tayo umakyat dun sa Parola. Yung taas na parang yan yung building na yan. May kabayo sa taas. Ayun ayun yung eskwelahan yung may ilaw, lahat pala may ilaw. Ang ganda. Diba?
Kung pag naglalakad kami dun sa lawa, yung gilid niya, yung may mga ilaw, hindi mo ma-appreciate eh, kasi hindi natin na-appreciate yung mga ilaw. Pero ngayon, kita natin lahat. Ganda pala. Ayun yung cross oh. Kitang kita dito. Parang tinutulak pababa. Yung bolo. Diba? Pag may nangyaring hindi maganda, dahil di nga tayo nakapaglaro, oh, may mapupuntahan naman tayo mas magandang lugar. Ngayon talaga may nangyayaring hindi sakto sa plano natin. Pero sabi nga nila, may mas magandang plano si Lord. So yan, dito niya tayo dinala sa magandang lugar. Sabi niya, hindi ka dyan, hindi kita dyan dadalhin ngayong araw. Bawal ka dyan. So dito kita dadalhin sa hindi nyo pa napupuntahan. O, diba? May na-discover tayong bagong lugar na sa akin lang, curious lang ako. Ano kaya? Yeah, curious lang ako dito sa daan kanina. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo yung ilaw na parang Korean. Yung ambience niya parang pang Korean. Yun. Kasi hindi mo naman nakakalain eh. Para kasing dead end na eh. Kasi liit lang ng kalsada na to eh. Hindi mo siya mapapansin na may temple pala dun. Yan. Yan lang gusto kong pakita sa inyo yung bolang kristal na yan. Dahil sa bolang kristal na yan, nakagala tayo. Ganda ng napuntahan natin. Siyempre magpipicture tayo dyan. Hindi ko lang alam kung paano. Siyempre, picture tayo, picture. Dahil sa bolang kristal na to, dami naming napuntahan. Let's go! Picture tayo. Gagi, gumulong yung bola. Uy, gagi. Uy, gagi. Ay, matatamaan naman pala. Gagi. Gagi. Naiwan ko yung bike doon, nakatumba. Lintik na, magpipicture lang naman ako. Gusto mo na umuwi agad? Pababa kasi siya eh. Ayun ang tarik ko. O diba? Hindi nyo akalaing may temple doon. Kasi ang lito. Iskinita lang to eh. Picture lang tayo dun sa may bolang kristal. Let's go. Ipit muna natin itong bola. Yan. Picture. So yun guys, tapos na tayo mag-picture dun sa ilaw. At pauwi na tayo. Dahil anong oras na din? 7:30 na. Halos isang oras din tayo 1 hour and 10 minutes din tayo naggalagala. So na-exercise na din yung paa natin. So yun lang ang vlog natin ngayong araw. Gala vlog. Hindi man nangyari yung plano natin, at least may mas magandang nangyari. So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Paalam. Nagmamadali na umuwi yung bola eh. Bye bye. See you next vlog. Paalam.